Hi guys! Welcome back to our channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinakabagong update ng SSS para sa mga unemployment benefit kasama ang DOLE. Kaya tumutok lamang kayo hanggang dulo upang malaman ninyo kung ano ang mga requirements at kung sino-sino ang mga kwalipikado sa programang ito. Ang SSS ay naglabas ng panibagong advisory para sa enhanced filing ng SSS Unemployment Benefit. Ito ay ang Joint Memorandum Circular Number 001. Ang SSS Unemployment Benefit ay tinatawag na Unemployment Insurance o Involuntary Separation Benefit. Ano nga ba ang SSS Unemployment Benefit? Ito ay isang cash benefit na ibinibigay sa lahat ng mga empleyado, kabilang ang mga kasambahay at overseas Filipino workers, sea basis at land basis na sa pilitang nawalan ng trabaho o involuntary separated, katulad ng layoff, pagsasara ng pinapasukang trabaho at iba pang dahilan ng pagkawala ng trabaho. Alinsunod sa Section 14B ng Republic Act No. 11199 o ang Social Security Act of 2018 na nagpapatupad sa pagbibigay ng unemployment benefit para sa mga miyembrong sa pilitang nawalan ng trabaho. Mako naman tayo sa mga qualifying condition para makatanggap ng nasabing benepisyo. Ang una ay hindi dapat lalagpas sa 60 years old nang matanggal sa trabaho. Maliban na lamang kung underground o surface mine worker ay hindi dapat lalagpas sa 50 years old. At kung ikaw ay racehorse jockey ay hindi dapat lalagpas sa 55 years old. Pangalawa ay dapat nakapagbayad ng hindi bababa sa 36 months contribution. Ang 12 sa mga ito ay dapat nasa loob ng 18 months bago ang buwan kung kailan sa pilitang nawalan ng trabaho. Pangatlo, walang natanggap na unemployment benefit sa loob ng huling 3 taon bago ang buwan kung kailan sa pilitang nawalan ng trabaho. Pang-apat, nawalan ng trabaho dahil sa mga sumusunod. Ang una ay ang paggamit ng mga makinaryang nagpapadali sa trabaho ng tao. Pangalawa, redundancy o pag-uulit ng trabaho. Pangatlo, pagbabawas ng mga manggagawa. Pang-apat, pagsasara ng kumpanya o pagtigil ng operasyon. Panglima, karamdaman na ang patuloy na pagtatrabaho ay ipinagbabawal ng batas o makakaapekto sa kalusugan ng mga kasamahan sa trabaho. Ito ay mga otorisadong dahilan ng pagtanggal ng isang empleyado sa ilalim ng Artikulo 298, 283 at 299, 284 ng Presidential Decree No. 442 o Labor Code of the Philippines. Pang-anim, matinding paghahamak ng employer sa dignidad at katauhan ng empleyado. Pang-pito, hindi makataong pagtrato ng employer. Pang-walo, paggawa ng masama ng employer o kanyang kinatawan laban sa empleyado o sino man sa malapit na kaanak nito. Ito naman ang ibang dahilan sa ilalim ng Artikulo 300, 285 ng PD No. 442 kung saan maaaring tapusin o i-terminate ng empleyado ang kanyang pagtatrabaho nang walang abiso ng employer. Pang-siyam, pagbagsak ng ekonomiya. Pang-sampu, ikas o kagagawa ng tao, kalamidad o sakuna. At ang panghuli ay iba pang katulad na kaso na pagpapasyahan ng Department of Labor and Employment.
Isang paalala, ang mga hindi kwalipikado na makatanggap ng unemployment benefit ay kung siya ay sa pilitang nawalan ng trabaho nang may batayan ayon sa nakasaad sa Artikulo 297, 282 ng PD number 442 o ang Labor Code of the Philippines. Isang halimbawa, ang matinding katiwalian, hindi pagsunod sa patakaran ng kumpanya, palagi ang pagpapabaya sa trabaho, pandaraya o layuning pagsira ng tiwala, nakagawa ng krimen at iba pang kaso na gaya ng abandona, kawalan ng katapatan, conflict of interest at pagsisinungaling. Ang isang empleyadong natanggal sa trabaho ay maaaring mag-claim ng benepisyo isang beses kada 3 taon simula sa petsa ng pagkatanggal sa trabaho. Ang claim ay dapat i-file sa loob ng 1 taon mula sa petsa kung kailan sa pilitang nawalan ng trabaho. Dumako naman tayo sa mga dokumentong dapat isumite sa pag-file ng unemployment benefit. Kailangan ng isang original at photocopy ng isang primary ID. Ang mga primary ID at documents ay ang UMID, SSS card, Alien Certificate of Registration, driver's license, firearm registration, license to own and possess firearms, National Bureau of Investigation NBI clearance, passport, permit to carry firearms outside of residence, postal ID card, seafarer's identification and record book, or voter's ID card. Kung wala ang alinman sa mga nabanggit, magsumite ng orihinal at photocopy ng 2 ID card, documents na parehong may lagda at isang may litrato. Maaari ring isumite ang isang certificate na nagpapatunay ng uri at petsa ng sapilitang pagkatanggal sa trabaho mula sa DOLE sa pamamagitan ng mga regional office, sa Philippine Overseas Labor Office, POLO, kasama ang alinman sa mga sumusunod. Ang una ay ang Notice of Termination mula sa employer o ang Affidavit of Termination of Employment. Dumako naman tayo kung paano ninyo matatanggap ang inyong unemployment benefit. Ang unemployment benefit ay i-deposit sa SSS UMID card na naka-enroll bilang ATM UMID ATM card o sa UBP Quickie card account ng isang miyembro. Kung ang miyembro ay walang UMID ATM card account na nakarehistro sa database, mayroon siyang pagpipilian. Ang una ay mag-apply ng initial UMID ATM card o kung may UMID card na walang ATM functionality, mag-apply ng UMID ATM card bilang replacement. Pangalawa, mag-apply ng UBP Quickie card sa UBP na matatagpuan sa piling SSS branches. At kung mayroon pa kayong ibang katanungan, ay maaari ninyong kontakin ang mismong SSS at sa kanilang email address. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.